Mariology. Ito po yung naiting mag-aaral tungkol kay Maria na ina ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, mga kapatid, kilala niyo ba si Maria na ina ng ating Panginoon? Amen. Sino po ba? Sino po ba yung ina ng ating Panginoon? Amen. Si Maria. Amen. Si Maria ang ina ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat ayon po sa banal na kasulatan, ito po yung kapahayagan na matatagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas. No? Nang ating amang Yahweh ay nagsugo ng isang anghel upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Si Maria ay nakatakdang ikasal kay Jose. Ngunit lumapit ang anghel sa kanya. Ang sabi ng anghel sa kanya, "Magalang ka, Maria," sabi ng anghel, "sapagkat ikaw ay pinalulugdan ng Diyos, kaya sumasa iyo ang Panginoon." Malakas ang palakpak sa ating Panginoon. Kaya't naguluhan, mga kapatid, si Maria. Kung naguluhan siya kung ano ang ibig sabihin ng pagbati ng anghel sa kanya. Kaya't ang sabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria," sabi niya. "Makinig ka," sabi, "ikaw ay maglilihim." Amen? Malakas
Sinabi na siya ay maglilihi, samantalang nakatakda pa lang siyang ikasal kay Jose. Amen? Si Maria ay anong edad pa lang? 14 years old pa lang. Amen? Tapos sinabi na siya ay maglilihi. Amen? Siyempre, mga kapatid, kahit na ikaw, no? Kung sasabihan ka na ikaw ay maglilihi, magkukulan ka. No? Magkukulan ka kasi nga, nakatakda ka palang ikasal kay Jose. Amen? Nakatakda palang ikasal si Maria kay Jose. Kaya nga tayo din mga kapatid, amen? Menopause na tayo. Pag sinabihan tayo na tayo ay maglilihi, siyempre magugulan tayo. Amen? Pero mga kapatid, tandaan natin, walang imposible sa Diyos. Amen? No? Mapangyayari niya ang lahat. Amen? Ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang-kayang gawin ng Diyos. Amen? Kayang-kaya bang gawin ng Diyos? Amen? Kasi walang imposible sa Kanya. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya nagsagot ni Maria, paano po mangyayari yun? Ngayong ako'y isang dalaga. Amen? Tunay, no, mga kapatid, na walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya't ang sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Maria, sabi ng anghel, no? Sapagkat ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, sabi ng anghel, no? Kaya ang sabi ng anghel sa kanya, kay Maria, sapagkat, sabi ng anghel kay Maria, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kataas-taasang anak ng Diyos. Amen? Mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng anghel, kaya ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at tatawagin mo siya Jesus. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. At dahil dito, sabi ng anghel, ang iyong ipapanganak ay tatawagin kataas-taasang anak ng Diyos. Amen? So malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya anong sagot ni Maria, mga kapatid? Ang sabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa ang iyong sinabi. Amen? Kaya yung anghel ay lumisan. Amen? Malakas sa palakpak! Praise Yahweh! Praise Yahweh! Amen? So, kailan naman ipinanganak ang ating mahal na Inang Maria? Amen? Amen? No? Kailan ipinanganak ang ating mahal na ina? Kailan ipinanganak ang ating mahal na Birhen Maria? Amen? Yan, no? Pagaling talaga ng mga estudyante, nag-aral sila. Amen? September 8, yun yung araw ng kanyang kapanganakan na ipinagdiriwang ng simbahang Katoliko. Yung kapanganakan ng ating mahal na Birhen Maria, September 8, ipinagdiriwang ng simbahang Katoliko. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. E kailan naman, saan naman ipinanganak ang ating mahal na Birhen Maria? Absent ko kayo? Nazaret. Yan, no? Ang ating mahal na ina ay ipinanganak sa Nazaret, Galilea. Amen? Kaya nga, tanda natin, no? Para kapag nag-exam, alam natin. Kaya talaga sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sino naman ang kanyang mga magulang? Anong pangalan ng kanyang ina? Ang magaling talaga ng aral. No? Ang kanyang ina ay si Santa Ana. Amen. Sino naman ang kanyang ama? Ang kanyang ama ay si San Joaquin. Yan. Para pag-exam, alam, no?
natin, no? Ang kanyang mga magulang inalaga ang ating mahal na Inang Maria sa Diyos sa isang templo ng mga Hudyo. Nung siya ay 3 taong gulang pa lang siya, amen? 3 taon, no? 3 years old pa lang siya, ay itinalaga na siya sa Diyos upang siya ay maglingkod, amen? Para danasin niya doon ang buhay sa templo bilang mag-aaral. Amen? Siya ay 3 taon pa lang siya, naglilingkod na siya sa Diyos. Amen? Kaya tayo, mapalad tayo kasi nga, nakatugon pa rin tayo sa panawagan ng Diyos. Kahit ganito na ang ating mga edad, no? Pero tayo ay nakatugon sa ating Panginoon. Amen? So, malakas na palakpak sa ating Panginoon. So, kailan naman pinagdiriwang ang pagkarena ng Birheng Maria ng langit at ng lupa? Ang galing talaga ni Sister Bonnie, aral yan. Nakikinig siya talaga nung ako'y nagpapanood, no? August 22, 1954, no? Itinalaga siya bilang Reyna ng langit at ng lupa. Kaya nga, tuwing August 22 ay ipinagdiriwang ng simbahang Katoliko yung pagkareyna ng ating mahal na Inang Maria. Amen? Kaya nga sa tuwing August 22, di ba, isineselebrate doon sa simbahan natin. Amen? So, malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Si Maria ba ay ina ni Jesus ay minamahal ninyo, mga kapatid? Amen. Kinikilala ba ninyo bilang Reyna ng langit at ng lupa? Amen. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon, no? So, bakit siya naging Reyna ng langit at ng lupa? Siya naging Reyna ng langit at ng lupa sapagkat siya ay ina ni Jesus at si Jesus ay hari. Amen? Kaya siya naging Reyna ng langit at ng lupa. Amen? Kaya siya kinikilala bilang ina ng simbahan at ina ng lahat ng Kristiyano. Amen? Kaya si Maria at si Jesus, sila ang namamahala ng langit at ng lupa. Amen? Talaga sa palakpak sa ating Panginoon. Amen? So, mga kapatid, kapangyarihan sa mata. Meron ba kayong kapangyarihan sa mata? Wala pa. Yan, no? Kapangyarihan sa mata. Amen? Ito yung kapangyarihan na makikita mo ang Diyos. Nakikita niyo na ba ang Diyos? Hindi pa. Mamaya, humingi kayo at makikita ninyo ang Diyos. Amen? No? Kapangyarihan na makita mo ang Diyos. Amen? Katulad ng 3 bata sa Fatima, Portugal. Amen? Yung 3 bata sa Fatima, Portugal, nakita nila si Mama Mary. Nakita nila si Mama Mary. Wala na. Katulad ng 3 bata sa Fatima, Portugal, nakita nila si Mama
Diyos. Katulad no, tatlong bata, no, na nakita nila si Mama Mary, nakausap nila. Amen? So, God is good. All the time. The will of the Father. Yes, I will. Yes, I will. The will of the Father. Maraming palakpak. So mga kapatid, alam niyo ba yung yung sa apparition ng Fatima? Yung apparition ng Fatima. Doon napakita si Mama Mary doon sa tatlong bata. Kaya nakita nila si Mama Mary, no? Ang Birhen ng Fatima. Amen? So, ang unang apparition ng Mahal na Birhen ng Fatima ay naganap noong May 13, 1917. Yan. Naganap noong May 13, 1917 sa Fatima, Portugal, no? Ay napakita ang Mahal na Birhen ng Fatima kay sa tatlong bata na sina Lucia dos Santos at ang kanyang mga pinsan na mga kapatid na sina Francisco at Jacinta Marto. Amen? Malakas ang palakpak sa ating Panginoon. Ang tatlong bata ay nagpapastol ng kanilang mga tupa doon sa tinatawag na Ova de Area. Amen? Habang sila ay naglalaro, ay may nakita sila. No? Habang sila ay naglalaro, ay may nakita sila na kumikilang na parang kidlat. Alam niyo may kidlat, di ba? Yung kumikisla, di ba? Maliwanag na lang. No? Nakita nila na may kumikilang na parang kidlat. At nakita nila ang Mahal na Birhen ng Fatima doon sa maliit na puno na tinatawag na Ova de Area. Amen? Nasa ibabaw siya ng maliit na puno, yung Mahal na Birhen ng Fatima. Amen? At habang siya ay nasa ibabaw ng puno, no? Ayon kay Lucia, ang Birhen daw ng Birhen ng Fatima ay nagniningning na mas maliwanag pa sa araw. Amen? Iba yung araw nakakasilaw. Amen? Parang ganun kaningning ang ating mahal na ilang Maria. No? At ang ating mahal na Birhen ng Fatima ay puting-puti ang kanyang damit. Mula dito hanggang baba, puting-puti ang kanyang damit. At siya ay nakabelo ng mahaba na puti, no? Ang kanyang, at may nakasukbit na rosaryo sa kanyang kanan. No? Nakasukbit na rosaryo sa kanyang kanan, no? At nakadaupang palad yung kanyang kabay. Parang gano'n kay Mama Mary. Ganyan. Ganito si Mama Mary nung nakita ng mga bata sa Fatima, Portugal. Nung nagpakita si Mama Mary sa kanila. Amen? Nakadaupang palad ang kanyang mga kapay. God is good. All the time. All the time. God is good. The will of the Father. Yes, I will. Yes, I will. The will of the Father. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. At nakadaupang palad ang kanyang mga kamay, no? Ang sabi nga nung nakausap ng mga bata si Mama Mary, ang sabi ng kalay na sila kasi doon sa lugar na yun ay merong digmaan na nagaganap. Amen? Kaya nga nakakita si Mama Mary at kinausap yung tatlong bata. Amen? Na ika-13 ng kada buwan, mula ng May 13 hanggang October 13, ay bumabalik doon yung tatlong bata. Kinakausap sila ni Mama Mary. No?
ulit noong October 13. At doon sa October 13 na yon, ay doon lang nagpakilala ang ating mahal na Birhen Maria. Nakakausap nila, pero hindi pa rin nagpapakilala ang ating mahal na Birhen Maria, no? Noong October 13 lang siya nagpakilala na ang sabi ng ating mahal na Birhen ng Fatima na sila ay mag-rosaryo araw-araw. Amen? Kaya nga, kailangan nila mag-rosaryo araw-araw para magkaroon ng kapayapaan at matapos ang digmaan na nagaganap doon sa kanilang lugar. Nagpakilala si Mama Mary na siya ang Birhen ng Rosario. Siya ang mahal na Birhen ng Rosario. Nagpakilala siya na siya ay Holy Rosary. Amen? Malakas ang palakpak sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, no? Kaya nga tuwing October 13, ipinagdiriwang ng simbahang Katoliko yung Birhen ng Fatima. Ayan. October 13. Sino bang nakakano dito, no? So, tuwing October 13, ipinagdiriwang ng simbahang Katoliko yung Birhen ng Fatima. Amen? Kasi nga, kinikilala ng buong mundo na ang aparisyon ng Fatima ay tunay, no? Kinikilala, no? Inaprubahan ng mga obispo noong 1930. Inaprubahan ng mga obispo na ang aparisyon ng Birhen ng Fatima ay tunay at authentic na aparisyon. Amen? Kalakas ang palakpak sa ating Panginoon. Kaya ngayon yung Birhen ng Fatima, ito yun, no? Kinikilala ng simbahan na ito ay tunay na aparisyon. Amen? Kalakas ang palakpak sa ating Panginoon. So mga kapatid, sino po ba dito yung nagro-rosaryo? Rosary. Sino po yung mga nagro-rosary? No? Kasi alam niyo mga kapatid, merong 15 pangako ang Santo Rosario. Sa lahat ng mga Kristiyano na nagdarasal ay may 15 pangako na matatanggap mo. Ikaw ay nagdasal na Santo Rosario. Papasahin ko po sa inyo kasi hindi ko kasal. God is good. All the time. All the time. God is good. Will of the Father. Yes, I will. Yes, I will. Will of the Father. Maraming palakpak. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. The will of the Father. Yes, I will. Yes, I will. The will of the Father. Maraming palakpak. Maraming gaya! Nawala na. God is good. God is good ulit. All the time. God is all the time. Praise the Lord. Maraming palakpak. Maraming palakpak sa ating Panginoon. Wala na. Tapos na. Tapos na. Nawawala? Yung naaalala mong pangako na lang. Pangako sa'yo. God is good. All the time. All the time. God is good. Narito at tumayo muna. Yes, I will. Gawin mo, Father. Maraming palakpak. Maraming gaya. Amen. Praise Yahweh. Dapat tumatayo muna. Yan.
niya magpakita. Ayaw niyo makakita. Amen? Ito ang kanilang pangako ng mahal na Birhen Maria sa lahat ng Kristiyano na nagdarasal ng Santo Rosario. Una, sino ba ang katapat na magsilbi sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng Rosario ay makakatanggap ng mahalagang grasya. Amen? Yun yung una. No? Kapag ikaw ay nagro-Rosario, ito yung makakatanggap mo. Amen? Pangalawa, ipinangangako ko ang aking tanging pagsasanggalang at grasya sa lahat na magdarasal ng Rosario. At pangatlo, ang Rosario ay isang malakas na baluti laban sa impyerno. Ito ay makakagiba ng bisyo, makakabawas ng kasalanan at makakalaban sa maling pananampalataya. Amen? At pang-apat, magiging sanhi ng kabaitan at mga banal na gawain para sa kalwalatian. Ito ay makapagkakamit para sa kaluluwa ng masaganang awa ng Diyos. Ito ang makapagdalayo sa puso ng mga tao sa hangaring kabunduhan at kawalang halaga nito. Ang Rosario ay magtataas sa kanila sa pagnanais sa walang hanggan kaligayahan. Unaway, magpakabanal ang mga tao sa pamamagitan ng Rosario. Amen? At panglima, ang mga kaluluwa na naglalagak sa kanilang sarili sa akin sa pamamagitan ng Rosario ay hindi mapapahama. No? Kapag ikaw pala ay nagro-Rosario, no? Hindi ka pala mapapahama. Amen? Talaga sa palakpak sa ating Panginoon. At pang-anim, ang sinumang magdarasal ng taimtim ng Rosario habang nagninilay ng mga misteryo ay hindi malulupig ng kasawiang palad. Siya ay hindi parurusahan ng hustisya ng Diyos. Hindi siya mamamatay sa kamatayang walang paghahanda. Kung siya ay nabubuhay na matuwid, siya ay mananatili sa grasya at magiging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Amen? At pang-pito, sino ba may matapat na debosyon sa Rosario ay hindi mamamatay ng walang sakramento ng Iglesia. Amen? At pang-walo, ang mga matatapat sa pagdarasal ng Rosario ay magkakaroon sa buhay at sa kamatayan ng liwanag ng Diyos at kasaganaan ng grasya ng merito ng mga santo sa paraiso. At ang siya, aking hahanguin sa purgatorio ang mga deboto ng Santo Rosario. Amen? Kapag ikaw pala ay nagdarasal ng Santo Rosario, ikaw ay hahanguin doon sa purgatorio. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. At ang pang-sampo, ang matatapat na anak ng aking Rosario ay magkakamit ng mataas na kalwalhatian sa langit. Amen? Napakaganda, no? Na kapag ikaw ay nagdarasal ng Santo Rosario, makakamit mo pala makakamit mo yung mataas na kalwalhatian sa langit. Amen? At pang-labing-isa, makakamtan niya ang anumang hingin niya sa akin sa pamamagitan ng Santo Rosario. Amen? Kapag ikaw pala ay nagdarasal ng Santo Rosario, anumang hingin mo sa pamamagitan ng Santo Rosario ay makakamtan mo. Amen? Kasi nga, ibibigay ng Diyos. Amen? So, ang pang-labing-dalawa, lahat ng magpapalaganap ng debosyon sa Santo Rosario ay tutulungan ko sa kanilang pangangailangan. Amen? Kapag ikaw pala ay nagdarasal ng Santo Rosario, ikaw pala ay tutulungan ng Diyos na lahat ng iyong pangangailangan ay ipagkakaloob ng Diyos. Amen? Tunay, totoo ito. Amen? Na kapag ikaw ay nagdarasal ng Santo Rosario, lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay ng Diyos. Kasi meron siyang gagamitin na tao para yung pangangailangan mo ay matutugunan. Amen? Malakas sa ating Panginoon. At ang pang-labing-tatlo, ang lahat ng tagapagtaguyod ng Rosario ay magkakaroon ng tagapamamagitan sa buong
Rosario, meron kang tagapamagitan. Kasi nga, si Mama Mary ang tagapamagitan natin. Amen? Kaya kapag tayo ay nagdarasal, lahat ng idinadalangin natin sa Diyos, siya ang tagapamagitan para sabihin niya doon sa kanyang bugtong na anak. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. At pagkatapos, ang lahat ng nagdarasal ng Santo Rosario ay ibibilang kong anak at kapatid ng bugtong kong anak. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. No? Ito yung pang-14. Amen? Na kapag ikaw ay nagdarasal ng Santo Rosario, ibibilang ka pala ng kapatid at bugtong ng anak ng Diyos. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. At ang pang-15, ang devosyon sa ating Rosario ay isang dakilang tanda ng kahalagahan ng pagkaligtas ng isang tao. Amen? Kapag ikaw pala ay nagdarasal ng Santo Rosario, ito yung dakilang tanda na ikaw ay maliligtas. Amen? Kaya nga mga kapatid, no? Kailangan magdasal tayo ng Rosario para makamtan natin itong 15 pangako ng ating Panginoon. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya palagi po tayong magdasal ng Rosario, no? Kasi nga, kapag tayo pala ay nagdarasal ng Santo Rosario, para na rin tayong nagbabasa ng Bible. Amen? Kasi nga noon, ng unang panahon, ay wala pa yung anti-Bible. Amen? Ang ginagawa ng mga tao noon, ay rosaryo na sila ng rosaryo. Kasi nga, wala pang imprenta noon. Kaya nga, yung Bible noon ay wala pa. No? Kaya nga, dumating lang yung anti-Bible noong 15th century, nung meron ng imprenta. Kaya nga, yung mga tao noon, ang ginagawa nila, rosaryo ng rosaryo. Kasi nga, para na rin silang nagbabasa ng Bible. Kasi nga, yung Santo Rosario kasi, ito yung buod ng Biblia na tumutukoy sa buhay ni Jesus at ni Maria. Di ba? Yung mga nag-rosaryo dito, di ba? Yung first, second, third, fourth, fifth, di ba? Ang buod doon ay ang buhay ni Maria at ni Jesus. Amen? So, yun, no? Kapag nag-rosaryo ka, para ka na rin palang nagbabasa ng Bible. Kasi nga, ito yung buod na tumutukoy sa buhay ni Jesus at ni Maria. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, no? Pagsumikapan natin na tayo ay magdasal ng Santo Rosario. Amen? Para makamtan mo itong 15 pangako ng Diyos. Amen? Dati kasi hindi ako nagdarasal ng Santo Rosario dati. Pero ngayon, araw-araw na akong nagdarasal ng Santo Rosario. Kasi kapag hindi ako nagdasal ng Santo Rosario, parang kulang. No? Parang kulang. Kaya nga, tuwing alas 4 ng madaling araw, ay gigising at gigising ako. Kahit na ako'y uyat na uyat, tuwing alas 4 gigising ako para magdasal ng Santo Rosario. Amen? Kasi nga, yung 15 pangako nito ay nakamtan ko sa aking buhay. Amen? So, malakas sa palakpak sa ating Panginoon. So, mga kapatid, magdasal po tayo ng magdasal ng Santo Rosario para makamit natin itong 15 pangako ng Santo Rosario. Amen? So, magandang hapon at yun lamang po at maraming salamat sa inyo.